Sa gitna ng nakabinbing impeachment complaint laban sa kanya, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo para sa eleksyon 2028. Humingi rin ng paumanhin ng bise sa pagtulong niya para makalal si Pangulong Bongbong Marcos na nagdulot anya ng iba't ibang isyu kabilang ang korupsyon. Nakita rin umano ni Duterte ang kawalan ng katapatan ng Pangulo sa mga pangako kaya nagbitiw siya sa gabinete ni Marcos. Nakatutok si Ian Cruz. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Mahigit 2 taon bago ang eleksyon 2028, idineklara na ni Vice President Sara Duterte ang intensyong tumakbo sa pinakamataas sa posisyon ng bansa. Sabi ng bise, kinailangan niya ng 47 taon para maintindihan na ang kanyang buhay ay hindi lamang para sa kanya. Unang umugong ang pangalan ni Inday Sara sa isang presidential race noong 2022, bagaman tumakbo lang sa pagkabise ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pakikipagtambalan niya kay Marcos, hiningi niya ng paumanhin ngayon. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Ipinaliwanag ng bise ang umano'y mitsa ng lamat sa pagitan niya at ng dating katandem sa unit team. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. June 2024 nang magbitiw si Duterte bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. At dahil sa ambag umano sa panalo ng Pangulo, inihingi rin ng tawad ng Vice Presidente ang mahal na bilihin, kawalan umano ng seguridad sa pagkain, kapos nakita, hindi umano epektibong healthcare, kawalan umano ng independent foreign policy at korupsyon. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Dito sa Pilipinas, umiiwas ang mga politiko na magdeklara ng maaga ukol sa kanilang mga plano sa eleksyon sa pangambang siraan sila ng mga kalaban sa politika. Pero sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi na ang pagsira sa kanyang pangalan ang pinangangambahan niya, kundi ang kinabukasan ng bansa. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Hindi raw siya makakaluhod at makakahingi ng tawad sa bawat isa, kaya sa halip, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. inanunsyo niya ang desisyon sa gitna ng bagong impeachment complaints na kinakaharap niya sa Kamara. At halos 1 linggo bago ang confirmation of charges hearing sa kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Marami mang gustong magtanong sa bise, hindi mo na yan pinaunlakan kasunod ng anunsyo. First question. Next time na ang question.
Thank you. Morning. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok 24 oras. Tugon naman ng Malacanang. Mas maraming isyung dapat ihingi ng tawad si Vice President Sara Duterte. Pinayuhan din ito ang publiko na suriin kung ang iboboto sa 2028 ay Manchurian candidate o puppet ng dayuhan. Maikli naman ang mismong reaksyon ng Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Good luck. Ito ang maiksing sagot na Malacanang nang hinga ng reaksyon sa pagdeklara ni Vice President Sara Duterte. Natatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Yan din daw mismo ang sabi ng Pangulo nang marinig ang plano ng bise. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Kung anong igsi ng mga katagang good luck na tugon ng palasyo sa deklarasyon ng bise, ay siya namang haba ng sagot ng palasyo sa paghingi ng paumanhin ng bise sa pagtulong anyang mahalal bilang Pangulo, si BBM. Ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Kasunod nito ang mahabang listahan ng mga mas dapat daw hihingi ng tawad ng Vice Presidente. Una na riyan, ang katiwalian ay binabato niya sa administrasyon. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Dapat din daw humingi ng tawad ang bise para sa mga extrajudicial killings, sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa pagpapakalat ng fake news, sa palpak daw na pamamalakad sa DepEd at ang paninira raw sa administrasyon. Sinagot din ng palasyo ang mga banat ng bise na lubog sa bahang bansa, bagay na nangyari rin naman daw nung panahon ng kanyang ama. May komento rin ng palasyo sa mga nagsasabing ang anunsyong ito ay hakbang para protektahan ang sarili mula sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na interes. Ngayong may deklarado ng kandidato sa pagkapangulo sa 2028 na pag-uusapan kung sino magiging manok ng administrasyon at kung handa ba silang makipag-alyansa sa ibang mga partido para lumaban kay VP Sara. Hindi pa raw yan ang pag-uusapan sa ngayon ayon sa palasyo. Pero ngayon pa lang, may panawagan na sa pagpili ng iboboto sa 2028. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong. At maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Ang Manchurian candidate, katagang sumikat sa libro at mga pelikula bilang tawag sa isang politiko na may agendang mapaminsala sa kanyang sariling bansa dahil pasikretong kinokontrol at nagsisilbing puppet ng isang kalabang bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras.